Kumusta mga ka-DC? Maraming salamat sa solid na suporta nyo sa channel natin ha. Narito na naman po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin ha para marinig nyo mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Huwag nyo po kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa mga nagsabi sa last upload natin na si El yung huling sinample ko, tama kayo. Isa siya sa mga sikat na karakter ng Death Note. Ang gagaling nyo talaga. Ngayon naman, siya ang isasample ko sa inyo. Sigurado kung kilala nyo siya. Teka sample muna tayo. Tito Goku, tutulong ako kahit anong mangyari. Hindi ko kayo pababayaan. Oh, ano? Ayos ba? Natatandaan nyo ba siya? Familiar ba siya sa inyo? I-comment nyo nga kung sino siya. Ngayon naman, simulan na natin ang kwento. Ay, salamat. Naibsan din ang gutom ko. Kanina pa ako hindi kumakain eh. Hoy girl, dapat magpasalamat ka sa akin ha. Ako kaya nagbayad ng lahat ng kinain natin. Uy, hindi naman lahat ah. Hati naman tayo sa ulam eh. Tsaka nagsabi na ako sa'yo na babayaran na lang kita sa makalawa. Kahit na no, ang laki pa rin ang binayad ko tsaka hindi ko alam kung mababayaran mo talaga ako sa makalawa. Makakalimutin ka pa naman. Teka, wala naman akong utang na hindi nabayaran sa'yo ah. Lahat ng hiniram ko sa'yo, binayaran ko. Sus, ito ipapaalala ko sa'yo. Noong nakaraang taon, may binili akong milk tea at burger na binigay ko sa'yo. Sa sobrang gutom mo, inubos mo agad at sabi mo, babayaran mo ko. Pero ano, girl, lumipas ng isang taon, wala na. Naibaon na sa limot. Bien, seryoso? Naalala mo pa talaga yun? Siyempre no, hindi naman ako namumulot ng pera para lang ibili ng pagkain ng iba. Tsaka hindi lang naman yun no. Nung isang buwan, sabay tayong bumili sa tindahan ni Aling Pasyon. Kulang ng 30 ang pera mo, naalala mo? Ako nag-abono ng dagdag noon para lang makabili ka ng sabon at shampoo mo. At hindi pa doon natatapos yun nung nasiraan ka ng electric pa nung mga nakaraang linggo, sino ba nagpahiram sa'yo ng fan? Ako rin. 2 linggo mong ginamit yun bago mo binalik. Kung tutuusin nga, pwede na ako maningil ng renta doon eh. Grabe ka naman. Fan lang yun. Tsaka binalik ko naman ng maayos. Para ka namang nalugi ng milyon sa kakatulong mo sa akin. Ganun naman kasi lagi. Kapag ikaw ang tinutulungan, maliit na bagay lang. Pero kapag ako ang may kailangan, parang napakalaking pabor na agad ang hinihingi ko. Uy, teka lang. Kailan ba kita hindi tinulungan nung nangailangan ka? Sabihin mo nga sa akin ng malinawan tayo. Hindi ko sinasabing hindi mo ako tinutulungan. Ang sinasabi ko lang, mas marami pa rin ako naitulong sa'yo. Tutusin, pwede na akong gumawa ng notebook para sa lahat ng gastos ko sa'yo eh. Ay nako, ewan ko talaga sa'yo. Kaya siguro hanggang ngayon, kabisado mo pa kahit yung milk tea na binili mo sa akin 1 taon na nakalipas. Napailing na lamang si Maya. Ganyan na talaga si Bien simula pa nung bata sila. Kahit maliit na bagay, hindi nito nakakalimutan. Minsan, natatawa siya rito. Ngunit minsan ay napapagod din siya sa paulit-ulit na panunumbat ng kaibigan. Sa kabila noon, hindi niya maikakaila na sa maraming pagkakataon, si Bien ang unang tumutulong kapag may problema siya. Hanggang sa biglang dumating ang kasintahan niyang si Carlo. Ay nako Bien, di ka na talaga nagbago. Kanina pa ako nakikinig dito sa usapan nyo. Parang mas mahaba pang listahan mo kaysa sa resibo ng grocery Natural, hindi biro ang tumulong sa tao ngayon. Mahirap na, baka balang araw ako pa magmukhang walang naitulong kapag hindi ko pinaalala no. Hindi naman kasi dapat iniipon ng mga nagawang pabor para gawing bala sa susunod na away o usapan. Ay wow, ang lalim naman ng sinabi mo. Kaya lang ibang realidad. Kapag hindi mo pinaalala, makakalimutan ka ng mga tao. Carlo, hayaan mo na. Ganyan talaga yan. Kahit siguro magka-amnesia ako, siya mismo magpapaalala ng lahat ng ginawa niya sa akin. Siyempre naman, ako pa ba? Mahirap na no, baka mamaya sabihin mong wala akong ambag sa buhay mo. Bahagyang natawa si Carlo ngunit halata sa mukha nito ang hindi pagsang-ayon sa mga sinasabi ni Bien. Ilang beses na rin niyang gustong pagsabihan ito ng direkta. Ngunit pinipigilan niya ang sarili dahil alam niyang mahalagang kaibigan ito ni Maya. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na si Carlo upang bumalik sa trabaho. Naiwan sina Maya at Bien sa karinderya
habang ipinagpapatuloy ang kanilang pag-uusap. Alam mo, minsan naiisip ko kung bakit ka pa tumutulong kung parang lagi ka namang may sama ng loob pagkatapos. Hindi naman sa may sama ako ng loob. Ang gusto ko lang, marunong umalala ang mga tao. Magkaiba yon. Ang problema kasi ngayon, kapag natulungan mo na, parang obligasyon mo na agad yon. Hindi naman lahat ng tao ganon. Masyado ka lang yatang nagbibilang ng mga ginawa mo para sa iba. Eh paano hindi magbibilang? Pera ko yon, oras ko yon at pagod ko yon. Hindi naman nahuhulog mula sa langit ang mga ginagastos ko, no? Pero hindi mo rin naman kailangan ipaalala yan araw-araw. Ano ka ba? Kailangan yun. Kasi kung hindi ako ang magpapaalala, walang ibang gagawa nun. Muling napailing si Maya. Alam niyang wala namang patutunguhan ng usapan. Kapag tungkol sa mga naitulong ni Bien, mahirap na itong mapatigil. Kinabukasan, maagang dumaan si Maya sa bahay nito upang ibalik ang hiniram niyang pera nung nakaraang linggo. O, eto na yung 300 mo para wala ka nang maikwento tungkol sa akin sa susunod. Abay, mala. Akala ko nga abutin pa ito ng susunod na buwan eh. Buti naman at marunong kang magbayad ng maaga. Grabe ka naman. 1 linggo lang naman na nakalipas. Para ka namang naniningil ng housing loan. Malay ko ba sa'yo? Marami na akong kilalang nagsabing babayaran agad pero inabot ng taon bago nagpakita. Pero hindi naman ako ganun. Ilang taon na tayo magkaibigan. Kilala mo naman ako eh. Kilala nga kita. Kaya nga binibigyan kita ng chance. Kung ibang tao yan, baka siningil ko na araw-araw. Sus, so mabait ka na niyan. Oo naman, mabait ako. Ang kaibahan lang, hindi ako yung mabait na madaling makalimot. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Sa tuwing may problema si Maya, madalas ay si Bien pa rin ang isa sa mga una niyang nalalapitan. Isang hapon, bigla siyang tumawag dito. Bien, pwede ba kita makausap? Medyo may problema kasi ako ngayon eh. Ayan na, alam ko na yung boses mo. Sigurado may kailangan ka na naman sa akin. Ano ba yan? Hindi pa nga natatapos ang buwan eh. Huy, hindi naman pera agad ang kailangan ko. May problema lang ako sa trabaho at gusto ko sanang humingi ng payo. Ay, mabuti naman at hindi pera. Kasi kung pera yan, dagdag na naman sa listahan ko yan, no? Kita mo? Kaya minsan nahihiya na rin akong lumapit sa'yo eh. Eh, kasalanan ko bang madalas ka may problema? Sige na nga, ano ba nangyari? Baka kasi mawala ang pwesto ko sa trabaho kapag hindi ko naayos ang ilang requirements. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Naku, kung ako sa'yo, ayusin mo agad. Alam mo naman kung gaano kahirap mawalan ng trabaho. At tandaan mo, nung nawalan ka ng trabaho dati, sino bang kasama mo sa kakahanap ng bago mapapasukan? Ay, ayan ka na naman eh. Hindi ba pwedeng may isang araw na mag-usap tayo na hindi mo naaalala lahat ng naitulong mo sa akin noon? Eh, totoo naman ah. Kaya dapat makinig ka sa akin. Tahimik na napabuntong hininga si Maya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Sa kabila ng lahat, si Bien pa rin ang isa sa mga una niyang nilalapitan tuwing may problema siya. Hindi niya alam na unti-unti nang nagbabago ang tingin nito sa kanilang pagkakaibigan. Nang sumunod na araw, Bien, ewan ko ba? Kanina pa ako pabalik-balik dito sa opisina tapos may kulang na naman daw akong requirements. Pakiramdam ko talaga, mawawala na ako ng trabaho kapag hindi ko ito naayos agad. Kaya nga sinabi ko sa'yo na ayusin mo agad ang mga papeles mo eh. Ikaw kasi, kung kailan malapit ng deadline, saka ka lang kikilos. Buti na lang nandito ako at may kasama ka. Oo na, inaamin ko nang nagkulang ako. Pero hindi ko rin naman kasi inaasahan na dadami ng ganitong hihingin nila sa akin. Tignan mo ha, kanina pa kita sinasamahan mula umaga. Pamasahin natin, ako muna naglabas. Tapos nung nagutom ka, ako na naman ang bumili ng pagkain natin. Dagdag mo pa itong pagod ko kakalakad. Ayun na naman tayo eh. Wala pang 1 oras mula nung huli kang manumbat sa akin. Hindi ako nanunumbat. Pinapaalala ko lang sa'yo ang mga sakripisyo ko bilang mabuting kaibigan. napailing na lamang si Maya habang naglalakad sila palabas ng gusali. Simula pa umaga, magkasama na sila sa pag-aasikaso ng kanyang mga requirements. Nakakapagod man pakinggan ang mga reklamo ni Bien,
hindi niya maikakailang malaking tulong ang presensya nito. Oh, ano na ba ang susunod natin pupuntahan? Sana naman ito na ang huli dahil pagod na rin ang pa ako kakalakad para sa problema mo. Sa kabilang barangay pa yata yung huling dokumento. Pagkatapos nun, pwede ko na sigurong ipasa lahat. Kabilang barangay pa? Aba parang ako yata mawawalan ng trabaho sa kakasama sa'yo ngayon eh. Pwede ka namang umuwi na kung gusto mo. Hindi naman kita pinilit sumama sa akin buong araw eh. At pababayaan kita mag-isa? Mamaya maligaw ka pa. Tapos kapag may nangyaring problema, tatawag ka na naman sa akin. Hindi naman na ako bata, Bien. Oo nga, pero aminin mo, malaking tulong pa rin ako sa'yo ngayon. Oo na, ikaw na ang pinakamabait na tao sa buong bayan. Tama, buti at alam mo. Makalipas ang ilang oras, natapos din nila ang huling requirement. Kitang-kitang ginhawang naramdaman ni Maya matapos maayos ang problema sa trabaho. Subalit bago pa man siya makapagdiwang, muli na namang nagsalita si Bien. Tingnan mo, kung hindi ako sumama sa'yo ngayon, baka hanggang ngayon paikot-ikot ka pa rin sa mga opisina. Pwede naman siguro magpasalamat ako nang hindi mo ko inuunahan, no? Hindi naman sa inuunahan kita. Gusto ko lang siguraduhin na alam mo kung sinong tumulong sa'yo. Parang hindi ko naman yan makakalimutan. Kada 5 minuto, pinapaalala mo sa akin eh. Mabuti na yung sigurado, no? Kinagabihan, nagkita sina Maya at Carlo. Agad nitong napansin ang pagod sa mukha ng kasintahan. Mukhang nakipagbakbakan ka buong araw. Kumusta? Naayos mo ba yung problema mo? Oo, buti na lang natapos din. Kung tutuusin, malaking tulong din talaga si Bian kanina. Hayaan mo kong manghula. Tinulungan ka niya tapos isinumbat niya rin agad pagkatapos. Tama ba ako? Ganun na talaga yon. Sanay na ako dun. Saka 'di ba kilala mo naman yon? Yun nga eh. Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit parang normal na lang sa'yo ang ginagawa niya? Kasi kahit paano, nandyan naman na talaga siya kapag kailangan ko siya. Hindi ko naman sinasabing masama siyang tao. Ang sinasabi ko lang, parang bawat tulong may kapalit na utang na loob na habang buhay niyang sinisingil. Hindi naman siguro ganun. Iba lang talaga siya magsalita minsan pero Maya, kahit ako napapagod para sa'yo minsan eh. Yung milk tea na binili niya 1 taon na nakalipas, hanggang ngayon naririnig ko pa rin yun na isinusumbat niya sa'yo. ay, oo nga eh. Minsan naiinis ako sa kanya pero tinatawanan ko na lang. Hindi healthy yung ganun eh. Ang pagtulong dapat kusa, hindi yung parang investment na may tubo pagkatapos. Hindi na agad sumagot si Maya. Sa totoo lang, ilang beses na rin niyang naisip yon. Subalit sa tuwing maaalala niya ang mga pagkakataong sinalo siya ni Bien nung wala siyang malapitan, agad ding nawawala ang kanyang sama ng loob. Kinabukasan, muling tumawag si Bien. Hoy girl, kumusta? Nakapasok ka na ba sa trabaho o nawalan ka na ng pwesto kahit tinulungan kita kahapon? Nakapasok ako at oo, tanggap na nila lahat ng requirements. Ayan, kita mo? Sulit ang 1 buong araw na sinakripisyo ko para sa'yo. Talaga bang hindi pwedeng mag-usap tayo nang hindi mo binabanggit yan? Hindi pwede, kasi gusto kong maalala mo ang araw na ito kapag yumaman ka na balang araw. Para ka talagang may sariling monumento sa isip mo. Natural, ako kaya ang isa sa pinakamalaking contributor sa buhay mo. Contributor? Bakit? Mali ba ako? Nung nawalan ka ng trabaho, nandyan ako. Nung wala kang pambayad minsan, nandyan ako. Nung may problema ka sa pamilya mo, nandyan din ako. Oo na, hindi ko naman tinatanggi yun. Mabuti naman at nagkakaliwanagan tayo. Napangiti na lamang si Maya kahit bahagyang naiirita na. Samantala, habang tumatagal, mas lalo ring nasasanay si Bien na laging bahagi ng mga problema at desisyon ng kaibigan. Hindi niya alam na ang pag-iisip na yon ang magiging ugat ng malaking pagsubok sa kanilang pagkakaibigan. Lumipas ang ilang buwan at naging mas maayos ang buhay ni Maya. Naging permanente ang kanyang trabaho at mas lumalim ang relasyon nila ni Carlo. Dahil dito, mas naging abala siya sa trabaho at sa mga plano nila para sa hinaharap. Subalit habang unti-unti siyang nakakaahon, may isang taong nagsimulang makaramdam na hindi na siya kasing halaga gaya ng dati. Girl,
Napansin ko lang, simula nung naging maayos yung trabaho mo, parang kailangan ko na magpa-schedule bago kita makasama. Dati isang chat ko lang sa'yo, available ka agad. Ngayon minsan kalahating araw pa bago ka sumagot. Ano ka ba naman, Bien? Alam mo namang mas marami na akong responsibilidad ngayon. Hindi naman ibig sabihin na hindi ako agad nakaka-reply, nakakalimutan na kita o iniiwasan kita. Hindi ko naman sinasabing iniiwasan mo ko. Ang sakin lang, parang mas madalas ka nang may oras para sa ibang tao kaysa sa matagal mo ng kaibigan. Siyempre, may trabaho ako at may boyfriend din ako. Natural lang naman na hindi na parehong schedule natin kumpara nung mga nakaraang taon. Ayan na nga. Noon ako ang laging kasama mo kapag may lakad ka. Ngayon parang kailangan ko na makipag-agawan kay Carlo para lang makakuha ng oras mula sa'yo. Grabe ka naman magsalita. Hindi naman kompetisyon ng pagkakaibigan at relasyon. Napabuntong hininga si Bien matapos marinig ang sagot ng kaibigan. Habang tumatagal, mas nahihirapan siyang tanggapin ang mga pagbabagong nangyayari sa buhay ni Maya. Samantala, para kay Maya, natural lamang ang mga pagbabagong yun kaya hindi niya napapansin ang unti-unting paglayo ng loob ni Bien. Sige nga, kailan ba tayo huling lumabas na tayong dalawa lang? Pakiramdam ko ilang buwan na ang lumipas pero wala man lang tayong matinong bonding. Hindi naman siguro umabot ng ilang buwan. Busy lang talaga tayo pareho nito mga nakaraan kaya hindi nagtutugma ang mga schedule natin. Hindi tayo pareho ng dahilan. Ako available naman madalas. Ikaw ang lagi may trabaho eh. May lakad o kaya may date kasama si Carlo. Ano bang gusto mong gawin ko? Iwan ko ang trabaho ko para lang makasama ka araw-araw tulad ng dati? Hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang, maramdaman na importante pa rin ako sa buhay mo kahit maayos na ang lahat para sa'yo. Bien, matalik kitang kaibigan. Hindi naman nagbabago yun dahil lang mas naging busy ako. Minsan kasi parang hindi na yun ang nakikita ko, Maya. Sa kabilang banda, mas naging madalas na rin ang pagkikita ni na Maya at Carlo. Dahil pareho na silang may maayos na trabaho, mas nakakapagplano na sila para sa kanilang kinabukasan. Subalit habang mas nagiging masaya ang kanilang relasyon, mas lalo namang napapansin ni Carlo ang pagbabago sa ugali ni Bien. Napapansin mo ba na parang mas madalas nang magtampo si Bien itong mga nakaraang buwan? Halos lahat ng kwento mo tungkol sa kanya pare-pareho na lang. Gano'n naman talaga siya noon pa. Mas expressive lang siguro siya kumpara sa ibang tao pagdating sa nararamdaman niya. Hindi, iba na kasi ngayon. Dati panunumbat lang ang napapansin ko sa kanya eh. Ngayon parang may halo ng selos tuwing nababanggit mo ang mga plano natin. Selos agad? Baka naman masyado ka lang nag-iisip. Pakiramdam ko parang nahihirapan siyang tanggapin na hindi na sa kanya umiikot lahat ng oras mo. Kaibigan ko siya simula pagkabata. Siguro naninibago lang siya sa lahat. Sana nga, yun lang talaga. Hindi agad nakasagot si Maya. Sa totoo lang, may mga pagkakataon ding napapansin niyang mas madaling ang sumama ang loob ni Bien kaysa dati. Subalit pinipili niyang intindihin ito dahil alam niyang marami rin silang pinagdaanan bilang magkaibigan. Kinabukasan, muling nagchat si Bien kay Maya. Tulad ng dati, nag-aaya na naman itong lumabas. Girl, libre ako sa Sabado. Tara naman at gumala tayo. Tagal na tayo di nagkakasama na maayos eh. At namimiss ko na rin makarinig ng mga reklamo mo sa buhay. Naku, mukhang hindi ako pwede sa Sabado. Matagal na kasi kaming may plano ni Carlo eh. At nakapagpaalam na rin ako sa trabaho para dun. Wow ah, mukhang di na talaga ako makasingit sa schedule mo ngayon. Parang kailangan ko na magpa-reserve ng slot 1 buwan bago kita makita. Hindi naman sa ganun. Nagkataon lang talaga na matagal na naming napag-usapan tong lakad na to. Nakakatawa no? Noon kapag niyayaya kita, wala ka ng ibang iniisip. Ngayon kailangan ko na makipagkumpetensya sa boyfriend mo. Bien, hindi ko gusto yung direksyon ng usapan natin. Paulit-ulit na lang tayo eh. Eh paano hindi mauulit kung paulit-ulit mo rin akong isinasan tabi? Natahimik si Maya. Ramdam niyang hindi na simpleng biro ang mga sinasabi ni Bien. Gayunpaman, pareho nilang iniiwasang pag-usapan ng direkta ang problema. Makalipas ang ilang araw, nagkita sila sa isang cafe. Umaasa si Maya na magiging maayos ang kanilang pag-uusap.
Subalit nauwi rin ito sa paulit-ulit na hindi pagkakaintindihan. Alam mo, minsan naiisip ko na baka kaya ka ganyan ngayon kasi maayos na ang buhay mo. Wala ka na masyadong problema kaya hindi mo na rin ako ganong kailangan. Ano ba naman yung mga iniisip mo? Hindi naman dahil maayos na ang buhay ko, wala na akong pakialam sa mga taong tumulong sa akin noon. Pero aminin mo, mas madalas mo nang kasama si Carlo kaysa sa akin. Boyfriend ko siya, Bien. Natural lang na gusto ko rin siyang makasama. Hindi naman ibig sabihin nun nababawasan ang halaga mo bilang kaibigan ko. Ewan ko minsan kasi pakiramdam ko, unti-unti mo nang kinakalimutan yung mga panahong ako ang unang tinatakbuhan mo kapag may problema ka. Hindi ko naman makakalimutan yon. Pero sana maintindihan mo rin na hindi pwedeng habang buhay pareho lang ang takbo ng buhay natin. Siguro nga, pero hindi ibig sabihin nun na hindi masakit makita ang mga pagbabagong nangyayari. Tahimik na lamang silang nagkape matapos ang usapang yon. Lumipas pa ang ilang linggo, ngunit wala namang nagbago. Sa halos bawat pagkikita nila, bumabalik pa rin sila sa parehong usapan. Habang si Maya abala sa trabaho at sa relasyon nila ni Carlo, lalo namang nahirapan si Bien na tanggapin ang mga pagbabagong nangyayari sa kanilang samahan. Girl, nakita ko yung mga picture niyo ni Carlo kagabi Dami niyong pinuntahan May restaurant, may coffee shop, tapos may picture pa kayo sa may park. Alam mo, habang tinitingnan ko yon, bigla ko naisip na parang kailan lang nung ako ang lagi mong kasama sa mga ganyan lakad. Naku, Bien, hindi naman kasi parehong sitwasyon natin ngayon kumpara noon. May trabaho tayo pareho at syempre, gusto ko rin maglaan ng oras para sa boyfriend ko. Hindi ibig sabihin nun na wala na akong pakialam sa'yo. Ang sinasabi ko lang, ramdam ko na talaga nagbago na ang lahat. Noon kapag nagyayaya ako, isang chat lang, game ka agad. Ngayon minsan kailangan ko pa maghintay ng ilang araw bago mo masagot ng maayos sa mga aya ko. Kasi hindi naman umiikot ang buhay ko sa paglabas at paggala lang. Marami na rin akong responsibilidad ngayon. Hindi naman pwedeng pareho pa rin ang takbo ng buhay ko tulad nung ilang taon na ang nakalipas. Oo na, alam ko na yon. Pero minsan kasi parang ang dali mo magkaroon ng oras para kay Carlo. Samantalang kapag ako nagyaya, lagi may dahilan kung bakit hindi pwede. Kasi boyfriend ko siya, Bien. Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit natin pinag-uusapan yan. Hindi agad sumagot si Bien. Tahimik lamang itong humigop ng kape habang nakatingin sa mesa. Subalit halata sa mukha nito na hindi ito kumbinsido sa mga paliwanag ni Maya. Sa loob-loob niya, hindi na yun simpleng pagiging abala. Para sa kanya, unti-unti na siyang napapalitan. Kinabukasan, muli na naman silang nagkausap sa cellphone. Girl, alam mo bang habang inaayos ko yung cabinet ko kanina, nakita ko yung lumang notebook mo na naiwan dito dati? Bigla ko naalala yung panahon na halos araw-araw ka nandito sa bahay dahil wala ka malapitan. Naalala ko yun. Kaya nga lagi ako nagpapasalamat sa'yo dahil marami ka ring naitulong sa akin noon. Parang ako na lang ang nakakaalala ng mga panahong yun Nung nawalan ka ng trabaho, sino bang kasama mo sa kakahanap ng mapapasukan? Nung wala kang perang pangkain, sino ang una nagpapautang sa'yo kahit hindi sigurado kung kailan ang bayad? Bien, alam kong ikaw yun. Hindi ko naman ikinakaila kahit kailan ang mga naitulong mo sa akin. Pero minsan parang hindi ko maramdaman yon. Alam mo yung pakiramdam ko na para bang noong kailangan mo ko, nandyan ako agad, pero ngayong maayos na ang buhay mo, parang bonus na lang ako kapag may bakanting oras ka. Hindi naman sa ganun. Kaibigan pa rin kita at hindi naman nagbabago yun kahit ano pang mangyari. Lumipas pa ang ilang araw. Habang tumatagal, mas napapansin ni Carlo ang pagbabago sa ugali ni Bien. Hindi na lamang ito simpleng panunumbat. Para bang may sama ng loob na unti-unting naiipon sa loob nito. Maya, pasensya na kung makikialam ako pero napapansin ko talagang hindi na normal yung ginagawa ni Bien Halos lahat na lang ng usapan nyo nauuwi sa mga bagay na naitulong niya sa'yo noon. Alam ko naman, pero iniisip ko na lang na baka nasasaktan lang talaga siya sa mga pagbabago nitong mga nakaraang buwan. Nasasaktan o hindi tama na paulit-ulit niyang iparamdam sa'yo na may utang na loob ka habang buhay. Ang pagtulong hindi dapat ginagawang puhunan para kontrolin ng isang tao. Hindi ko naman sinasabing tama siya.
Kaya lang ayoko ring isipin niya na kinakalimutan ko lahat ng ginawa niya para sa akin. At ilang taon mo pa ba kailangan patunayan yun? Sa totoo lang, pakiramdam ko, hindi na pasasalamat ang gusto niya eh. Gusto niyang manatili ang lahat sa dati. Siguro nga, pero hindi naman kasi pwedeng hindi magbago ang buhay natin. Yun nga ang hindi niya matanggap eh. Hindi na nakasagot si Maya. Nagsimula siyang mag-isip kung may punto nga ba ang sinasabi ng kasintahan. Makalipas ang ilang araw, nagkita muli sina Maya at Bien sa isang resto. Nung una, maayos pa ang usapan nila. Subalit hindi nagtagal, sa ganun na naman nauwi ang lahat. Alam mo, minsan naiisip ko, baka kaya ka ganyan ngayon kasi hindi mo na talaga ako kailangan. Wala ka ng problema sa pera, maayos na ang trabaho mo at masaya ka pa sa relasyon mo. Ano pa nga bang silbi ko sa buhay mo ngayon? Bakit ba laging ganyan ang iniisip mo? Hindi naman nasusukat ang pagkakaibigan sa kung gaano kadalas magkasama ang dalawang tao. Madaling sabihin yan pero iba ang nakikita ko. Noon ako ang unang tinatawagan mo kapag may problema ka. Ngayon minsan nalalaman ko na lang sa ibang tao ang mga nangyayari sa'yo. Hindi naman lahat ng bagay kailangan i-report sa'yo. May sarili rin naman akong buhay. At yan ang nga siguro ang problema. Habang lumalaki ang mundo mo, parang paliit ng paliit ang lugar ko dito. Bien, sobra ka na. Sobra? Talaga ba? Hindi mo ba naisip ko ilang beses kitang sinalo noon? Nung umiiyak ka dahil sa mga problema mo. Sino nandyan? Nung wala kang pambayad sa kung ano-ano, sinong unang tumutulong sa'yo? Nung halos mawalan ka na ng pag-asa sa paghanap ng trabaho, sino ang kasama mo naglalakad kung saan-saan? Alam ko ang lahat ng yan. Ilang beses ko bang kailangan sabihin? Hindi pa nga lahat yan eh. Ang dami kong ginawa para sa'yo na hindi ko na mabilang. Kaya minsan di ko maiwasang masaktan kapag parang napakadali na lang para sa yung isang tabi ako. Hindi kita isinasantabi, Bien. Pero yun ang pakiramdam ko. Sa pagkakataong yon, tuluyan ang napuno si Maya. Ilang buwan niya nang iniintindi ang mga tampo at panunumbat ni Bien. Subalit ngayon, pakiramdam niya, wala na siyang sapat na pasensya para palampasin pa yon. Alam mo kung anong totoo? Pagod na ako marinig yan mula sa'yo. Tuwing magkikita tayo, kahit sa tawag at kahit simpleng usap lang, lagi na lang bumabalik sa lahat ng naitulong mo sa akin noon. Kasi gusto ko maalala mo kung sinong nandyan para sa'yo nung walang-wala ka. Nasaan ba si Carlo nung kailangan mo ng tulong? Ni minsan ba natulungan ka niya? Bien, hindi mapanumbat si Carlo tulad mo. Kahit na tinutulungan niya ako sa iba ko pang problema, ni minsan hindi niya yun inuulit sa akin. Hindi tulad mo. Wala ka ng ibang ginawa kundi manumbat ng manumbat. Nakakasawa ka na. Aba, baka nakakalimutan mo na. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero hindi ko rin hiningi ang karamihan sa mga tulong na ngayon isinusumbat mo sa akin. Tandaan mo yan. Ikaw mismo ang kusang tumulong noon. Ikaw mismo ang kusang nagbigay. Pero ngayon parang gusto mong bayaran ko habang buhay ang bawat pabor na ginawa mo para sa akin. Aba, ganun pala talaga ang tingin mo sa akin. Ang tingin ko sa'yo, kaibigan. Pero hindi na tama tong ginagawa mo. Hindi mo pwedeng gamitin habang buhay ang mga naitulong mo para diktahan ako kung sino lang dapat ang bigyan ko ng oras. Hindi mo ako pag-aari, Bien. Hindi, kahit ilang beses mo pa akong tinulungan. Huwag ka mag-alala. Isang araw mula ngayon, babayaran kita sa lahat para naman manahimik ka na sa panunumbat mo sa akin. Hindi na muling nagsalita si Bien. Dahan-dahan siyang tumayo habang nakatitig kay Maya. Sa mga mata nito, makikita ang matinding sakit at sama ng loob. Sige, ngayon malinaw na sa akin kung gaano lang pala kababa ang halaga ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Bien, Huwag ka na magsalita. Wala na akong gustong marinig. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Habang papalayo siya, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Maya. Hindi na lungkot ang nararamdaman niya, kundi matinding galit. Lumipas ang ilang araw matapos ang matinding away nila ni Maya, ngunit hindi pa rin mawala sa isip ni Bien ang mga salitang narinig niya mula rito. Kahit anong gawin niya, paulit-ulit yung bumabalik sa kanyang alaala. Pakiramdam niya, hindi lamang siya sinaktan kundi binura rin ang lahat ng halaga ng mga ginawa niya bilang kaibigan. Habang nag-iisa sa bahay isang hapon,
May isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Naalala niya ang isang matandang babae na minsan niyang napuntahan ilang taon nang nakalipas nang bumili siya ng mga pulseras at kung ano-anong pampaswerte. Marami siyang narinig na kwento tungkol sa matandang si Lola Iska. Hindi na niya pinag-isipan pa ng matagal. Kinabukasan, nagtungo siya sa liblib na bahagi ng baryo kung saan nakatira ang matanda. Matagal-tagal din siyang naglakad bago niya narating ang lumang bahay na napapalibutan ng mga halaman at malalaking puno. Nako, matagal na mula nang huli kitang makita. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung baklang bumili noon ng mga pulseras at pampaswerte para sa negosyo. Naku Lola, ang galing mo naman. Naalala mo pa pala ako kahit ilang taon na nakakaraan. Hindi ko nakakalimutan ng mga taong minsan dumaan sa bahay na ito. Pero mukhang hindi ka na pa rito para bumili ulit ng pulseras. Tama ka. Sa totoo lang, may gusto sana ako ikwento sa'yo. Kung ganon, maupo ka. Mukhang mabigat ang dinadala mo. Tahimik na naupo si Bien at isa-isang ikinwento ang nangyari sa kanila ni Maya. Hindi siya pinutol ni Lola Iska. Nakinig lamang ito habang nakatitig sa kanya. Lola, hindi ko naman hinihingi na sambahin niya ako. Ang sakin lang, parang napakadaling kalimutan ng mga tao ang lahat ng ginawa ko para sa kanila. Tapos kapag ikaw na nasaktan, ikaw pang lalabas na masama. At ano ang nararamdaman mo ngayon? Galit. Sobrang galit. Pakiramdam ko niloko niya ako eh. Pakiramdam ko ginamit niya lang ako nung kailangan niya ako. Minsan kasi may mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kapag nakabago na sila, nakakalimutan na nila kung sino ang tumulong sa kanila. Yun nga mismo ang pakiramdam ko eh. Para bang wala nang halagang lahat ng ginawa ko para sa kanya. At kung bibigyan ka ng pagkakataong gumanti, gugustuhin mo ba? Hindi agad nakasagot si Bien. Nagulat siya sa tanong ng matanda. Hindi ko alam. Siguro gusto ko lang maramdaman niya yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Magkaiba ang dalawang bagay na yan. Ang isa ay sama ng loob. Ang isa, paghihiganti. Tahimik na napayuko si Bien. Hindi niya alam kung bakit ngunit habang kausap niya ang matanda, parang mas lumalalim ang galit na matagal niya nang kinikimkim. Lumipas ang ilang minuto bago muling nagsalita si Lola Iska. Alam mo, may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ibigay ng batas o ng ordinaryong tao. May mga sugat na hindi naghihilom sa simpleng paglipas ng panahon. Ano bang ibig mo sabihin, Lola? May paraan para maramdaman ng isang tao ang sakit na ibinigay niya sa iba. Lola Iska? Hindi kita pinipilit. Sinasabi ko lang na may mga taong lumalapit dito para humingi ng tulong kapag wala na silang makitang ibang paraan. Natutulungan mo ba sila? Depende sa hiningi nila at depende sa kaya nilang ibigay na kapalit. Biglang napatingin si Bien sa matanda. Kapalit? Anong kapalit? Akala mo ba libre lang ang lahat ng bagay sa mundong ito? Kung ganon, magkano ba ang tinutukoy mo? Depende sa gusto mong mangyari. Pero kung ang hinihingi mo kapahamakan para sa isang tao, hindi maliit na halaga ang kailangan ko. Naku Lola, baka naman milyon ang singil mo sa akin yan ha. Wala akong ganun kalaking pera. Hindi milyon, pero sapat para maramdaman mo ang bigat ng desisyon na gagawin mo. Magkano nga po? 20,000. Ano? 20,000?
Lola, parang mas gusto mo yatang ako maubos kaysa yung kaaway ko. Hindi kita pinipilit. Maaari kang umuwi ngayon din at kalimutan ang lahat ng napag-usapan natin. Ang laki niyan ha. Ilang buwan ko ring ipon yan. Kaya nga sinasabi kong hindi biro ang hinihingi mo. Ang paghihiganti ay may halaga. At kapag nagbayad ako, sigurado ba mangyayari? Walang bagay na sigurado sa mundong ito. Pero hindi ako naniningil ng ganyan kung wala akong alam. Tahimik na napaisip si Bien. 20,000 ang laman ng kanyang ipon. Pera yon na matagal niyang itinabi para sa mga plano niya sa hinaharap. Lumipas ang ilang sandali bago siya muling nagsalita. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yan. Kung ganon, edi wag mong gawin. Ganon lang kasimple. Pero galit na galit pa rin ako. Nanggigigil ako sa galit kapag naaalala ko mga sinabi niya sa akin. At yan ang dahilan kung bakit ka na parito. Kaya pag-isipan mo. Malay mo, sa mga susunod na araw, wala na akong bakante para sa'yo. Ay, ang hirap naman ito. Umuwi ka muna. Pag-isipan mo ng mabuti. Hindi magandang gumawa ng desisyon habang nalilito ang isip. At kapag bumalik ka, ibig sabihin, nakapagdesisyon ka na. Tumayo si Bien at dahan-dahang lumabas ng bahay. Habang naglalakad pa uwi, hindi mawala sa isip niya mga sinabi ng matanda. 20,000 ang hinihingi nito kapalit ng paghihiganti. Napakalaking halaga para sa kanya. Ngunit habang iniisip niya ang mga salitang binitiwan ni Maya, unti-unti ring bumabalik ang galit na pilit niyang nilalabanan. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang naaalala ang huli nilang pag-uusap. Ang bawat salitang narinig niya mula kay Maya, tila paulit-ulit na tumutusok sa kanyang isip. Di ko naman hiningi na sambay niya ako. Pero ganun na lang ba talaga kadaling baliwalain ang lahat? Napatingin siya sa maliit na kahon kung saan nakatago ang kanyang ipon. Matagal niya yung pinagtrabahuhan at pinag-ipunan. Subalit habang nakatitig siya rito, mas lalo niyang naiisip ang alok ni Lola Iska. At habang lumalalim ang gabi, unti-unti ring nabubuo sa kanyang isip ang isang desisyong maaaring pagsisihan niya habang buhay. Bahala na nga. Gagawin ko to para maibsan tong galit ko. Nagdesisyon si Bien na bumalik sa bahay ni Lola Iska. Ilang araw niyang pinag-isipan ng alok ng matanda, ngunit sa huli, nanaig pa rin ang galit sa kanyang puso. Bit-bit ang perang matagal niyang pinag-ipunan, muli niyang tinahak ang daan papunta sa liblib na bahay ni Lola Iska. Habang papalapit siya ron, hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginagawa. Subalit sa tuwing naaalala niya ang mga salitang binitiwan ni Maya, lalo lamang tumitibay ang kanyang pasya. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ng matanda na tila matagal nang inaasahan ang kanyang pagbabalik. Mukhang nakapagdesisyon ka na talaga. Sa itsura mo pa lang, alam ko nang hindi ka na parito para umatras. Paano ba naman ako uurong? Ilang gabi ko lang hindi maalis sa isip ang mga sinabi nyo. Sa tuwing sinusubukan kong kalimutan ang lahat, bumabalik naman sa isip ko yung mga sinabi ni Maya. Kaya heto na, dala ko na ang pera. At sigurado ka na ba? Dahil kapag nagsimula na tayo, hindi na basta-basta mababawi ang desisyong gagawin mo. Kung tutusin, dapat noon pa ako tumigil sa pagiging mabait eh. Siguro kung hindi ko siya tinulungan ng paulit-ulit, hindi ako masasaktan ng ganito ngayon. Kaya, gora na, mayoko lang umatras. Kung ganon,
ibigay mo na ang napag-usapan natin. At sana handa ka rin sa mga bagay na maaari mong makita at marinig dito. Eto na, 20K yan Mas masakit pa rin ang mga sinabi ni Maya sa akin kaysa sa iabot ko sa'yo to. May dala ka ba na anumang gamit niya? Meron, yung lumang panyo niya na naiwan sa akin noon. Hindi ko tinapon kasi akala ko may halaga pang pagkakaibigan namin. Mabuti. Kailangan natin yan. Tahimik na kinuha ni Lola Iska ang pera at ang panyo. Pagkatapos, may inilabas itong ilang bagay mula sa lumang kabinet. Hindi maintindihan ni Bien ang karamihan sa mga yon, ngunit hindi na rin siya nagtanong. Habang tumatagal, lalo lamang siyang kinakabahan. Ano man ang marinig mo mamaya, manatili ka lang sa pwesto mo at wag na wag kang makikialam sa ginagawa ko. Lola, sa totoo lang, kinakabahan na ako. Ngayon ko lang kasi napagtanto na seryoso pala talaga itong pinasok ko. Dapat noon mo pa naisip yan bago ka bumalik dito dala ang pera mo. Hindi ko naman kasi akalaing aabot ako sa puntong ito. Pero heto ka ngayon. Kaya manahimik ka na lang at hayaan mong gawin ko ang dapat gawin. Hindi na muling nagsalita si Bien. Tahimik lamang siyang nanood habang abala si Lola Iska sa kung ano-anong ginagawa nito. Lumipas ang ilang sandali bago tuluyang natapos ang matanda. Ayan, tapos na. Ganun lang? Akala ko kung ano pa mangyayari. Hindi lahat ng bagay ay kailangang makita para maging totoo. At kailan ko makikita ang resulta? Maghintay ka. Hindi ito karerang natatapos sa isang araw. Sana naman hindi masayang ang pera ko, no? Kung pera lang ang iniisip mo, mali ang dahilan ng pagpunta mo rito. Lumabas si Bien sa bahay ng matanda na magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman. Sa isang banda, gusto niyang maniwala na walang mangyayari. Sa kabilang banda naman, gusto niyang makitang magkatotoo ang ipinangako ni Lola Iska. Samantala, abala naman si Maya sa trabaho nang mapansin niyang parang mabigat ang kanyang katawan. Noong una, hindi niya yun pinansin dahil akala niya simpleng pagod lamang. Ewan ko ba, kanina pa parang wala akong gana. Kahit kumain ako parang gusto ko na lang humiga buong araw. Napapansin ko nga rin Nitong mga nakaraang araw parang lagi kang pagod kahit maaga ka namang natutulog. Akala ko nga dahil lang sa trabaho eh. Pero iba talaga, para bang may umihila pababa sa buong katawan ko. Baka kailangan mo na magpahinga. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo. Nakakainis nga eh. Ang dami ko pang kailangang tapusin sa opisina. Walang silbi ang trabaho mo kung magkakasakit ka naman. Oo na, susubukan ko magpahinga mamaya. Lumipas pa ang ilang araw ngunit sa halip na bumuti, lalo pang lumala ang kalagayan ni Maya. Dumalas ang kanyang pagkahilo at madalas na rin siyang mawala ng ganang kumain. Maya, hindi na ito mukhang simpleng pagod lang Kanina ka pa halos walang nakakain. Hindi ko rin maintindihan. Kapag nakakakita ako ng pagkain, parang nasusuka agad ako. 2 beses ka na rin nagsuka ngayong linggo. Kaya nga kinakabahan na rin ako eh. Kung magpatingin na kaya tayo sa doktor, mas mabuting sigurado tayo. Sige, ayoko na ring hulaan kung ano to. Tama, mas kampante ako kapag may doktor nang titingin sa'yo. Nagpunta sila sa doktor kinabukasan. Sumailalim si Maya sa iba't ibang pagsusuri ngunit wala namang malinaw na dahilan ang makita. Dok, sigurado po bang wala kayong nakita? Kasi hindi naman normal itong nararamdaman ko. Oo nga po, Dok. Halos araw-araw na siya nangihina at nawawala ng gana sa pagkain.
Minsan nga parang umiikot pa ang paningin ko kahit nakaupo lang ako. Baka po may kailangan pang test o may gamot na pwedeng inumin. Oo nga, Dok. Gusto lang po naming malaman kung ano talaga ang problema. Kasi habang tumatagal, parang lalo siyang nangihina eh. Sa kabila ng mga pagsusuri, wala pa ring malinaw na sagot. Dahil dito, lalo lamang nabahala sina Maya at Carlo. Lumipas ang ilang araw at patuloy pa ring lumalala ang kondisyon ni Maya. Samantala, si Bian naman, nagsimulang makarinig ng mga balita tungkol sa nangyayari sa dating kaibigan. Kaya bumalik siya kay Lola Iska. Ilang araw nang hindi nakakapasok sa trabaho ang dati kong kaibigan, sabi nila, Lola Iska. Mukhang effective ang pinagawa ko sa inyo. Mukhang mabilis kumalat ang balita. May nagsabi lang sa akin na lagi raw siyang may sakit. At ano ang nararamdaman mo ngayon? Hindi ko alam. Parte sa akin ang nagsasabing dapat lang. Pero may parte rin na kinakabahan ako. Ngayon ka pa kinabahan? Oo, kasi nung una galit lang ang nararamdaman ko. Ngayon parang totoo na talagang lahat. Masyado ka nang malayo para umatras pa sa ginawa mo. Hindi na muling nagsalita si Bien. Samantala, halos mawalan na ng pag-asa sina Maya at Carlo matapos ang sunod-sunod na pagpapatingin sa doktor. Maya, may gusto sana akong subukan. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero wala na rin naman tayong ibang mapuntahan eh. Ano yun? Sabihin mo na sa akin kasi hirap na ako, Carlo. May kilala kasi ang tiyahin ko na matandang tumutulong sa mga taong may kakaibang sakit. Marami na raw siyang natulungan noon. Sa lagay ko ngayon, handa na akong subukan kahit ano. Pagod na akong isipin kung ano ang nangyayari sa akin. Kung ganon, pupuntahan natin siya bukas. Kinabukasan, nagtungo sina Maya at Carlo sa bahay ni Aling Noemi. Tahimik na pinagmasdan ng matanda si Maya bago ito nagsalita. Gaano katagal na ang kalagayan niya? Halos ilang linggo na po eh. Pabalik-balik kami sa doktor pero wala silang makita. Akala ko nga po simpleng sakit lang pero parang palala ng palala eh. May iba pa ba kayong napapansin bukod sa panghihina at pagsusuka? Yun nga pong nakakapagtaka. Normal na mga resulta pero patuloy siyang lumalala. Tahimik na napatingin si Aling Noemi kay Maya bago dahan-dahang huminga. Hindi ito ordinaryong karamdaman. May taong gumagawa ng masama laban sa kanya. Tahimik na nagkatinginan sina Maya at Carlo matapos marinig ang sinabi ng matanda. Pareho silang hindi agad nakapagsalita. Ilang linggo na silang pabalik-balik sa doktor, subalit wala ni isang nakakapagbigay ng malinaw na sagot tungkol sa kalagayan ni Maya. Ngayon naman, isang bagay na hindi nila inaasahang marinig ang nasa harapan nila. Aling Noemi, pasensya na po pero gusto ko lang maintindihan ng mabuti. Ang ibig po ba niyong sabihin, may tao talagang sinasadyang saktan si Maya? Kasi kung totoo yan, hindi ko maisip kung sinong gagawa ng ganung bagay. Wala naman siyang kaaway at hindi rin siya yung taong mahilig makipag-away. Yun din po ang iniisip ko. Kahit anong balik ko sa mga nangyari nito mga nakaraang buwan, wala naman ako maalalang taong may dahilan para gawin sa akin to. Kaya hirap na hirap akong paniwalaan ang sinasabi niyo. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala agad. Pero sa dami ng taong nakita ko sa mga nagdaang taon, natutunan ko ng kilalanin kung alin ang ordinaryong karamdaman at alin ang hindi. Kaya gusto kong pag-isipan yung mabuti ang tanong ko. May nakaaway ka ba? May nasaktan ka ba? May tao bang nagtanim ng matinding galit sa'yo? Kung simpleng tampuhan, meron siguro. Pero kung yung tipong gagawa na masama, wala po talaga ako maisip. Hindi naman ako mayaman para pag-interesan ng kung sino. At wala rin naman akong matinding kaaway. May isa lang talaga ako iniisip eh. Ayokong mangusga pero siya lang ang alam kong nagkaroon ng matinding sama ng loob kay Maya nitong mga nakaraang buwan. Carlo, O bakit? Totoo naman ah.
Ilang buwan din puro tampo at panunumbat ang ginawa niya sa'yo. Kung may taong galit na galit sa'yo, siya lang ang naiisip ko. Sino ba ang tinutukoy mo? Si Bien. Hindi naman ibig sabihin nun na kaya niya nang gawin ng ganito. Oo, nag-away kami. Oo, nasaktan siya sa mga sinabi ko. Pero kilala ko si Bien. Masyado lang siyang emosyonal minsan. Pero kaibigan ko pa rin yun. Minsan, ang mga taong emosyonal ang mas madaling maakay sa maling desisyon. Hindi ko sinasabing siya na agad ang may kasalanan, ha? Pero hindi ko rin siya basta aalisin sa mga posibilidad. Hindi ko alam. Ang hirap isipin yan. Huwag muna kayo magmadali. Gusto ko munang obserbahan ang lahat bago ako magsabi ng mas matibay na hinala. Lumipas ang ilang sandali bago nagpaalam sina Maya at Carlo. Habang pauwi sila, kapwa mabigat ang kanilang kalooban. Hindi mawala sa isip ni Maya ang pangalan ni Bien. Kahit may tampuan silang dalawa, nahihirapan pa rin siyang isipin na maaaring may kinalaman ito sa kanyang nararanasan. Alam kong ayaw mong marinig to. Pero tingin ko, may punto si Aling Noemi. Hindi naman niya basta binanggit ang mga tanong na yun kung wala siyang napapansin. Pero si Bien kasi yun, Carlo. Ang dami namin pinagsamahan. Kahit gaano siya kasumbatero at nakakainis minsan, hindi ko maisip na gugustuhin niya ako mapahamak. Hindi ko rin sinasabing sigurado na siya. Ang sa akin lang, hindi na rin natin pwedeng ipikit ang mata natin sa posibilidad na may taong may galit sa'yo. Nakakapagod na. Nung una iniisip ko lang kung anong sakit ko. Ngayon naman kailangan ko pang isipin kung may taong gustong manakit sa akin. Kaya nga nandito ko eh. Hindi natin nahayaang lumala pa ito nang wala tayong ginagawa. Salamat. Sa totoo lang, kung wala ka siguro, baka matagal na akong sumuko kakahanap ng sagot. Hindi mangyayari yun. Hahanapin natin kung sino ang may kagagawa nito. Samantala sa bahay naman ni Bien, nagsisimula ng magbago ang kanyang pakiramdam. Noong una masaya pa siyang marinig na hindi nakakapasok si Maya sa trabaho. Subalit habang lumilipas ang mga araw, may mga bagay na nangyayari sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang naghahapunan siya mag-isa, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa likuran niya. Hoy, sino yan? Kung mananakot ka, lumabas ka na dahil hindi ako natatakot sa'yo. Ay, nakakainis naman. Kanina pa ako may naririnig pero wala naman akong makita. Muli siyang naupo ngunit maya-maya, may narinig na naman siyang tunog mula sa may kusina. Hindi na nakakatuwa to ah. Kung may tao man dyan, lumabas ka na. Wala ka mapapala sa pagtatago. Naku naman, ewan ko ba? Siguro, napaparami lang talagang iniisip ko nitong mga nakaraan. Simula kasi nung pumunta ako kay Lola Iska, parang wala na ako naging maayos na tulog. Baka epekto lang ito ng konsensya o kaba. Kinabukasan, muli siyang nagtungo sa bahay ng matanda. Hindi siya mapalagay at gusto niyang makakuha ng paliwanag. Lola Iska, may gusto ko itanong at sana wag niyo akong pagtawanan ha. Nitong mga nakaraang araw kasi parang may mga naririnig akong kung ano-anong kalusko sa bahay. Minsan pakiramdam ko, may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikita. At yan lang ang ipinunta mo rito. Akala ko naman may mas mabigat kang problema. Lola, seryoso ko. Hindi naman kasi ako ganito dati. Ngayon kahit simpleng tunog napapalingon agad ako. Minsan pa nga parang may dumaan sa gilid ng mata ko pero pagtingin ko wala naman. Natural lang yan. Masyado kang maraming iniisip kaya kung ano-anong bagay ang napapansin mo. Sigurado ba kayo? Kasi sa totoo lang, medyo kinakabahan na ako. Nung una, galit lang ang nararamdaman ko eh. Pero ngayon, parang may mali na talaga. Kung kinakabahan ka, sana hindi ka na lang bumalik dito noon. Hindi kita pinilit. Ikaw ang kusang lumapit sa akin at nagbayad para sa gusto mong mangyari. Alam ko naman yon. Kaya nga hindi ko rin alam kung bakit ako natatakot ngayon. Dahil ngayon mo lang nakikita ang bunga ng desisyong ginawa mo. Pero tandaan mo ito,
Hindi ka na pwedeng umatras. Yan na naman ang sinasabi nyo eh. Parang lalo tuloy ako hindi mapakali. Mas mabuting isipin mo na lang ang dahilan kung bakit mo ginawa ang lahat ng ito. Hindi na nakipagtalo si Bien. Ngunit habang pauwi siya, hindi pa rin mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Mula nang magpagawa siya kay Lola Iska, nagsimula siyang magtanong kung tama ba talaga ang landas na kanyang tinahak. Kinagabihan, muling bumalik sina Maya at Carlo kay Aling Noemi upang alamin kung may iba pa itong nalaman tungkol sa kanyang kalagayan. Aling Noemi, buong araw ko pong iniisip ang mga sinabi nyo. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung sino ang posibleng may galit sa akin. Kahit anong gawin ko, wala talaga akong maisip na tao eh. Ako naman po, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan. Ang alam ko lang, palala ng palala ang lagay niya at wala pa rin kaming sagot. Minsan, hindi mo agad nakikita ang taong gumagawa ng masama sa'yo dahil nagtitiwala ka sa kanya. Minsan masyado mo siyang kilala, kaya hindi mo maisip na kaya niyang gawin yon. Ibig niyong sabihin, malapit sa akin ang taong yon? Yan ang kutob ko. Hindi malayong kakilala mo ang may kagagawa nito. At pakiramdam ko, mas malapit siya sa'yo kesa sa iniisip mo. Lumipas ang ilang araw matapos ang huli nilang pakikipag-usap kay Aling Noemi. Subalit sa halip na bumuti, mas lalo pang lumala ang kalagayan ni Maya. Madalas na siyang mahilo kahit nakaupo lamang. May mga pagkakataon ding bigla siyang nasusuka ng walang dahilan. Habang tumatagal, mas lalo ring nababahala si Carlo dahil pakiramdam niya unti-unting nauubos ang lakas ng kasintahan. Nangangayayat na rin ito. Dahil dito, muli silang bumalik kay Aling Noemi upang humingi ng payo. Aling Noemi, hindi na talaga maganda ang lagay niya eh. Halos wala na siyang ganang kumain at hirap na rin siya makatulog sa gabi. Pakiramdam ko nga mas pumapayat siya bawat araw na lumilipas. Oo nga po. Hirap na ako. Minsan pagising ko parang hindi ako nagpahinga. Parang mas pagod na pagod pa ako kaysa bago ako matulog. Tapos halos gabi-gabi na rin akong binabangungot. Ano ang napapanaginipan mo? Hindi po malinaw lahat pero may mga pagkakataong may nakikita akong aninong nakatayo lang sa malayo. Hindi ko makita ang muka pero pakiramdam ko nakatingin siya sa akin. Minsan naman parang may bumubulong pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. Nung una akala ko, epekto lang ng sakit niya eh. Pero habang tumatagal, parang mas kakaiba na ang mga nangyayari. Dahil hindi talaga ito ordinaryong sakit. At habang lumalakas ang ginagawa sa kanya, mas lumilinaw din ang mga bagay na dapat nating malaman. May natuklasan na po ba kayo? May kutob na ako, pero gusto ko muna makasiguro bago ako magsabi ng pangalan. Kung tungkol ito kay Bien, mas mabuti nang malaman namin habang maaga. Hindi ako nagtuturo ng tao ng walang sapat na dahilan. Pero gusto ko siyang makausap. Si Bien? Oo, gusto kong makita kung paano siya kikilos kapag kaharap na natin siya. Tahimik na napayuko si Maya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya komportable na si Bien ang napag-uusapan nila. Subalit wala rin siyang maibigay na ibang pangalan. Habang nangyayari yun, mas lalo namang hindi mapakali si Bien. Hindi na lamang kaluskos ang kanyang naririnig. May mga gabi nang bigla siyang nagigising dahil pakiramdam niya may tao sa loob ng kanyang bahay. Hindi na ito nakakatawa. Ilang gabi na akong puyat dahil sa mga naririnig ko. Kapag sisilip naman ako, wala naman akong makita. Isang gabi habang nakahiga siya, bigla siyang nakarinig ng mahinang bulong mula sa madilim na bahagi ng kanyang kwarto. Sino yan? Kung sino ka man, tigilan mo na ako. Wala akong oras sa mga kalokohan mo. Muli niyang narinig ang bulong ngunit hindi niya maintindihan ang mga salita. Agad siyang bumangon at binuksan ang ilaw. Wala na naman siyang nakita. Kinabukasan, bumalik siya kay Lola Iska. Lola Iska, hindi na talaga normal ito. Nung una kaluskos lang.
Ngayon may mga bulong na ako naririnig sa bahay. At ano naman ang gusto mong gawin ko? Gusto ko malaman kung may kinalaman ba to sa pinagawa ko sa'yo. Kasi simula na mangyari yun, parang wala na akong kapayapaan. Masyado kang nagpapadala sa takot. Yan ang problema sa'yo. Kayo ba naman ang makaranas nun? Tiyak matatakot din kayo, no? Kung hindi mo kayang panindigan ang desisyon mo, kasalanan mo na yon. Lola, bakit parang iniiwasan mo sagutin ang mga tanong ko? Dahil wala akong obligasyong ipaliwanag sa'yo ang bawat bagay. Nabayaran kita ng maayos. Karapatan ko siguro malaman kung ano nangyayari. Ang dapat mong isipin ay ang taong gusto mong gantihan, hindi ang sarili mo. Hindi nasiyahan si Bien sa sagot ng matanda. Habang pauwi siya, lalo lamang siyang kinain ng pagdududa. Samantala, makalipas ang ilang araw, nagpasya sina Maya, Carlo at Aling Noemi na kausapin si Bien. Nagkita sila sa labas ng bahay nito. Agad na nagtaka si Bien nang makita silang tatlo. Aba, kumpleto pala tayo ngayon ah. Ano ito? Reunion? May kasama pa kayong matanda. Bien, gusto lang sana naming makausap ka. Mukhang seryoso yata ang mga mukha nyo. Ano ba nangyari? May mga gusto lang kaming itanong. Tungkol saan naman? Tungkol kay Maya. Ano naman ang kinalaman ko sa kanya ngayon? At saka sino ka? Mas lalo kasing lumalala ang kalagayan ni Maya, Bien. Ops? At bakit parang kasalanan ko yata base sa tono ng boses mo? Dahil ikaw lang ang alam naming taong may matinding sama ng loob sa kanya. Aba? Ako agad? Dahil lang ba nag-away kami? Bien, hindi naman namin sinasabing ikaw na agad ang may kasalanan. Pero yun ang gustong palabasin ng boyfriend mo eh. Sagutin mo na lang ang tanong. Kailan mo siya huling nakausap matapos ang away nyo? At para saan? Para maggamit nyo laban sa akin? Simple lang ang tanong ko. May alam ka ba sa nangyayari kay Maya? Wala. Wala akong alam. Period. Sigurado ka? Oo. At kung may sakit siya, bakit akong tinatanong nyo? Doktor ba ako? Hindi mo man lang ba naisip na kumustahin siya? Hello? Matapos ang mga sinabi niya sa akin noon, bakit ko gagawin yon? Bien, Ano? Hindi ba totoo? Ako pa nga ang pinalabas mo masama noon eh. hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Pero yun ang pinaramdam mo sa akin. Hindi ito tungkol sa away ninyo. Ang gusto ko lang malaman, kung may tinatago ka. Wala akong tinatago. At kung yun lang ang dahilan ng pagpunta nyo rito, nagsasayang lang kayo ng oras. Tahimik na nagkatinginan sina Maya at Carlo. Halatang wala silang makukuhang sagot mula kay Bien. O sige, hindi kita pipilitin. Mabuti naman. Pero tandaan mo ito, may mga bagay na kusang lumalabas kahit pilit mong itinatago. Bahagyang natigilan si Bien sa sinabi ng matanda ngunit agad din niya itong binaliwala. Pagkaalis ng tatlo, bumalik siya sa loob ng bahay. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili na wala siyang dapat ikabahala. Subalit ng gabing yun, mas matindi ang nangyari kaysa sa lahat ng nauna. Habang nakaupo siya sa sala, biglang namatay ang ilaw at muling bumukas. Ay, ano na naman ba yan? Makalipas ang ilang segundo, narinig niya ang mabagal na yabag mula sa ikalawang palapag. Sino yan? May tao man dyan, lumabas ka! Kung multo ka man, tigilan mo na ako! Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatitig sa hagdan. Maya-maya, may nakita siyang maitim na anino na tila mabilis na dumaan sa dulo ng pasilyo. Hindi totoo yun! Napaatras siya at naramdaman niyang baka hindi lamang si Maya ang nagdurusa sa ginawa niya. May kung anong bagay na unti-unti ring lumalapit sa kanya. At habang nakatitig siya sa madilim na bahagi ng bahay, pakiramdam niya, hindi na siya nag-iisa roon.
Lumipas ang ilang araw matapos ang nangyari sa bahay ni Bien, ngunit hindi nawala ang takot na kanyang nararamdaman ng gabing yun. Sa halip, lalo pa itong lumala. Halos wala na siyang maayos na tulog. Kapag pumipikit siya, pakiramdam niya may nakamasid sa kanya mula sa madilim na sulok ng kanyang kwarto. Kapag nagigising naman siya sa kalagitnaan ng gabi, tila may mga aninong mabilis na naglalaho sa tuwing susubukan niyang tingnan ng mabuti. Habang si Maya naman patuloy na nanghihina, si Bien unti-unti ring nawawala ng kapayapaan. Hindi na talaga ito normal. Kanina pa ako gising pero pakiramdam ko parang hindi ako natulog kahit isang minuto. Tapos bawat gabi may naririnig na naman akong kung ano-anong yabag at bulong. Kung ito ang kapalit ng ginawa ko, sana sinabi agad ni Lola Iska. Hindi pwede ito. Kailangan kong makausap si Lola Iska. Hindi ako papayag na puro takot na lang ang makuha ko. Matapos ko ibigay ang lahat ng ipon ko. Hindi na naghintay pa si Bien. Kinaumagahan, agad siyang nagtungo sa bahay ni Lola Iska. Halos hindi na niya maitago ang inis at kaba habang nakatayo sa harap ng matanda. Lola Iska, kailangan natin mag-usap. At sana sa pagkakataong ito, sagutin niyo ko ng diretso dahil pagod na ako sa mga paligoy-ligoy na sagot. Mukhang masama ang gising mo ngayon. Ano na naman ba ang ipinuputok ng butsi mo? Alam niyo kung ano, simula nang gawin niyo yung pinagawa ko, wala na akong kapayapaan. May mga bulong ako naririnig, may mga aninong nakikita. Tapos pakiramdam ko lagi ako may kasama kahit mag-isa lang ako. At ano naman ang gusto mong marinig mula sa akin? Ang totoo, yun lang naman ang hinihingi ko. May kinalaman ba nangyayari sa akin sa ginawa natin o wala? Kung sasabihin kong oo, anong gagawin mo? At kung sasabihin kong hindi, maniniwala ka ba? Huwag niyo ako lukuhin. Hindi ako bumalik dito para sa mga bugtong. Gusto kong malaman kung bakit parang ako na ngayon ang pinapahirapan. Dahil bawat bagay may kapalit. Akala mo ba ikaw lang ang pwedeng magpadala ng sakit sa iba nang walang kabayaran? Anong ibig niyo sabihin? Ang galit na pinakawalan mo ay hindi basta nawawala. Kapag may pinadala kang kadiliman sa buhay ng iba, may bahagi rin yun na bumabalik sa nagpadala. Ha? Bakit hindi niyo sinabi yan noon? Tinanong mo ba ako? Lola naman! Pera lang ang sinabi niyo. Kung alam ko lang na pati ako madadamay, baka hindi ko na ito ginawa. Pero ginawa mo pa rin. Dahil mas matimbang ang galit mo kaysa sa konsensya mo. Hindi agad nakasagot si Bien. Wala siyang maisumbat pabalik. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ng matanda. Habang nangyayari yun, mas lalo namang lumalala ang kalagayan ni Maya. Halos hindi na siya makabangon sa higaan at naging madalas na rin ang kanyang pagsusuka at panghihina. Maya, subukan mo namang uminom kahit konting tubig. Kanina pa walang laman ng tiyan mo at wala ka ring iniinom. Huwag na. Isusuka ko rin naman yan. Pakiramdam ko nga minsan gusto na lang sumuko ng katawan ko. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong iisipin yan. Dahil lalaban tayo hanggang may paraan pa. Pagod na ako, Carlo. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari to sa akin. Alam ko, pero hindi kita pababayaan. At hindi rin titigil si Aling Noemi hanggat hindi natin nalalaman ng totoo. Sana matapos na to. Kahit anong dahilan pa yan, gusto ko na lang tong matapos. Matatapos din to, pangako. Hindi tayo titigil. Basta tandaan mo lang na nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Makalipas ang ilang oras, dumating si Aling Noemi upang tingnan ang kalagayan ni Maya. Pagpasok pa lamang nito sa bahay,
Halata na ang pag-aalala sa kanyang mukha. Mas mabigat na ang nararamdaman ko ngayon kesa nung una ko siyang nakita. Ganun na po ba kalala? Oo, at mas lalo akong naniniwalang may taong sadyang gumagawa nito. Hindi na ito basta kutob lamang. Aling Noemi, sa tingin niyo po ba, maliligtas pa ako? Hanggat humihinga ka, hindi tayo susuko. Pero kailangan na nating malaman kung sino talagang nasa likod nito. Paano kung si Bien nga po? Kung siya nga, darating ang oras na hindi niya nakakayaning itago ang katotohanan. Samantala, pauwi naman si Bien mula sa bahay ni Lola Iska nang mas mabigat ang pakiramdam kaysa dati. Hanggang sa marinig niya ang balita na lalo pa raw lumalala si Maya. Dahil doon kaya tuluyan ang nabasag ang natitirang tigas ng kanyang puso. Ilang araw niya nang sinusubukang kumbinsihin ang sarili na hindi niya kasalanan ng lahat, ngunit habang tumatagal, mas lalo lamang siyang nilalamon ng konsensya. Hindi na siya makatulog ng maayos. Hindi na rin niya kayang tingnan ang sarili sa salamin. Sa wakas, nagpasya siyang harapin ang taong matagal niyang sinaktan. Pagdating niya sa bahay ni Aling Noemi, pagkatapos magtanong-tanong, nadatnan niya sina Maya, Carlo at ang matanda. Ano pang kailangan mo rito? Hindi pa ba sapat ang lahat na nangyari? Ilang linggo na naming pinapanood si Maya na unti-unting nanghihina. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng derechahan. Dahil wala akong pasensya para sa mga paikot-ikot na kwento ngayon. Alam kong wala na akong karapatang humarap sa inyo. Pero kailangan yung marinig ang sasabihin ko. Kahit murahin niyo ko, kahit itabuin niyo ko pagkatapos nito, tatanggapin ko. Pero hindi na ako pwedeng manahimik dahil bawat araw na lumilipas, mas lalo ko nakikita kung gaano kalaki ang kasalanan ginawa ko. Bien, kinakabahan ako sa paraan ng pagsasalita mo. Simula nang dumating ka rito, parang may mabigat kang gustong sabihin. Kung ano man yun, sabihin mo na. Dahil pagod na rin ako manghula sa lahat ng nangyayari. Ako ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa'yo. Ako ang lumapit kay Lola Iska. Ako ang nagbayad. At ako ang nagpagawa ng lahat ng ito dahil sa galit at sama ng loob na matagal kong kinimkim laban sa iyo, Maya. Ano? Bien, hindi. Nagbibiro ka lang, di ba? Kaibigan mo ako. Kaya kahit nag-away tayo, hindi mo yun magagawa sa akin. Biro na lang sana lahat. Pero hindi. Totoo ang bawat salitang sinasabi ko ngayon. Pagkatapos natin mag-away, puro galit na lang ang laman ng isip ko. Pati na ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay tinapo mo lahat ng ginawa ko para sa iyo. Pakiramdam ko, wala nang halaga ang pagkakaibigan natin, kaya ginawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko, Maya. Hayop ka! Alam mo bang halos hindi na siya makatayo nito mga nakaraang araw? Alam mo bang gabi-gabi siyang umiiyak dahil hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari sa kanya ito? Tapos ngayon naaamin ka lang na parang simpleng pagkakamali lang ang lahat? Hindi simpleng pagkakamali ito. Alam kong wala nang sapat na salita para ipaliwanag ang ginawa ko. Kahit ako hindi ko mapatawad ang sarili ko. Pero kung may natitira pang pagkakataon para may tama ito, handa akong gawin ang kahit ano. Bakit, Bien? Yun lang ang gusto kong malaman. Ang dami natin pinagsamahan. Ang dami natin pinagdaanan. Bakit ka humantong sa ganito? Dahil akala ko mabuti akong kaibigan. Akala ko mabuting tao ko dahil lagi ako tumutulong. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na mali pa lang tingin ko sa sarili ko. Hindi ako tumutulong dahil mabait ako. Tumutulong ako para may maipagmalaki ako. Tumutulong ako para may maisumbat ako balang araw. At nung sinabi mong pagod ka na sa mga panunumbat ko, doon ko unang narinig ang katotohanang matagal ko nang ayaw tanggapin.
Ngayon malinaw na ang lahat. Pero hindi sapat ang pag-amin lang. Kung gusto nating matapos ito, kailangan nating harapin ang sinasabi mong matanda. Oo, sasamahan ko kayo. Ako nagsimula nito, kaya ako rin ang dapat umarap sa kanya. Kung ako masusunod, hindi ka na dapat sumama. Pero kung ikaw lang ang may alam sa lahat ng ginawa niya, wala tayong pagpipilian. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo silang apat sa bahay ni Lola Iska. Pagdating nila, tila hindi na nagulat ang matanda nang makita sila. Nandito na pala kayo. At mukhang natauhan na rin sa wakas ang paborito kong kliyente. Tama na! Tigilan mo na ang ginagawa mo kay Maya! Talaga? Noong una halos ikaw pang nagmamakaawa na gantihan siya. Ngayon parang bigla kang naging santo. Hindi ako santo. Nagkamali ako, dinaamin ko yon. Pero ayoko na may masaktan pa dahil sa ginawa ko. Napakabilis mo namang magbago. Nasaan na yung galit na bitbit mo nung una kang pumunta rito? Namatay na yun kasama ng lahat ng respeto ko sa sarili ko. Tama na ang paglalaro mo sa mga tao. Itigil mo na ito. At bakit ko kayo susundin? Dahil ba nagbago na ang isip ng baklang ito? Huli na para dyan! Hindi pa huli ang lahat hanggat may umaamin sa kasalanan at handang itama ang mali. Ikaw talaga, Noemi. Matagal na tayong magkakilala. Hanggang ngayon, yun pa rin ang paniniwala mo. Akala mo sapat na ang pagsisisi para mabura ang lahat. Hindi mabubura ang kasalanan, pero maaaring pigilan ang mas malaking kapahamakan. At bakit ko gagawin yun? Dahil wala kang pakialam sa kahit sino sa amin. Noon ko lang naintindihan yan. Hindi ka naman tumulong dahil naawa ka sa akin eh. Hindi mo rin ginawa to para sa hustisya. Ginawa mo ito dahil may perang kapalit. At ibinigay mo naman ang perang hiningi ko. Oo, dahil napakatanga ko. Dahil mas pinili ko magalit kaysa umintindi. Dahil mas pinili ko manumbat kaysa pahalagahan ng pagkakaibigan namin. Bien, Hayaan mo ako magsalita. At ito na lang ang pagkakataong meron ako. Maya, buong buhay ko akala ko mabuti akong kaibigan dahil lagi ako nagbibigay. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang sinasabi mo noon. Ang tulong na laging sinusumbat, hindi tunay na tulong. Ang kabutihang laging may kapalit, hindi totoong kabutihan. At lahat ng ginawa ko sa'yo, sinira ko dahil sa sarili kong galit. Alam ko nasaktan kita ng sobra at hindi ko na maibabalik sa dati. Kaya hindi ako humingi ng pagkakataong maibalik ang dati. Ang inihiling ko lang, mapatawad mo ko balang araw. Nakakatuwa kayong pakinggan. Pero hindi nyo pa rin mababago ang nangyari. Hindi man namin mabago ang nakaraan, pero matatapos na ito ngayon. At sino naman ang magpapatigil sa akin? Hindi mo na kailangang itanong yan, Iska. Ang sarili mong kasakiman ang magpapatigil sa'yo. Matagal ka nang nabubuhay sa galit ng ibang tao. Ginawa mong kabuhayan ang paghihirap nila. Pero walang masamang gawain ang walang kapalit. Tumahimik ka! Hindi, dahil alam mong totoo ang sinasabi ko. Wala kang alam, Noemi. Mas kilala kita kesa sa inaakala mo. Tahimik na nagkatitigan ang dalawang matanda. Samantala, si Bien napahawak sa kanyang ulo habang unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Parang may mali. Parang naging malabo ang isip ko. Bien, Ayos lang. Siguro ito na ang kabayaran ng lahat. Nagsisimula ng maputol ang ginawa sa kanya. Unti-unti nang mawawala ang epekto kay Maya. Maya, patawad. At salamat. Kahit papaano may mabuti ring nangyari.
Matapos ang lahat ng kasalanan ginawa ko. Lumipas ang mga linggo at unti-unting bumalik ang lakas ni Maya. Muli siyang nakapagtrabaho at nakapamuhay ng normal kasama si Carlo. Subalit hindi na naging katulad ng dati si Bien. Madalas siyang nakaupo mag-isa sa harap ng bahay. Tahimik at tulala na parang may bahagi ng kanyang sarili na naiwan sa araw na pinili niyang pairali ng galit kaysa pagkakaibigan. Isang hapon, lumapit si Maya sa kanya. Bien, matagal na kitang gustong kausapin. Dahan-dahan siyang tumingin. Pinapatawad na kita. Hindi dahil madali ang ginawa mo. Hindi rin dahil nakalimutan ko na ang sakit na dinanas ko. Pinapatawad kita dahil ayoko nang dalhin habang buhay ang galit. Sana, balang araw, mapatawad mo rin ang sarili mo. Hindi na siya sumagot. Nanatili lamang siyang nakatingin sa malayo habang dahan-dahang lumalakad palayo si Maya. At doon nagtapos ang pagkakaibigang minsang sinira ng panunumbat, galit at sama ng loob. Ang tunay na pagtulong, hindi sinusukat sa utang na loob. Kapag ang kabutihan, laging may kasamang panunumbat, nawawala ang tunay nitong halaga. At kapag hinayaang lamunin ng galit at sama ng loob ang puso, maaaring masira hindi lamang ang pagkakaibigan, kundi pati na rin ang sariling buhay. Wakas! Hay, muli isa na namang magandang kwento ang natapos natin mga ka-DC. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe para masuportahan nyo ang channel natin. At bilang ganti para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Trivia time ulit tayo. Bilang professional voice actor, naging talent na ako sa iba't ibang platform. At itong pagiging narrator nyo ngayon pati na ang pag-acting, ang totoo niyan, hindi na bago sa akin to. Dahil bukod sa pagiging dubber ng mga Tagalized projects, isa rin po akong radio talent. Tama, isa po ako sa mga napapakinggan nyo ng mga dramatista sa radyo noon. Sa buong career ko, isa rin ang pagiging radio talent sa humasa sa talento ko para mas mabigyan ng tama at magandang emosyon yung mga karakter na binobosesan ko. O paano? Shoutout naman tayo! Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kila Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mailas, Mamu Lubina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, shoutout kina Meldy ng USA, Assorted Love Hurts, Joan Weda, Noemi Garcia Pabunan, 81917, Marilor Guevara at ganun din po sa pamilya nyo. Shoutout kina Chris Gel Mamado, Princess De Leon ng Antipolo Rizal, Beth Mercado, Alexander Petalio, Joshua Lladones, Lisa Takada ng Japan, Jenny Orsine, Mercy Grace Shoting, Slayer Tong, Fiona Rotero, Manuelito Flores, pati na rin po sa lola nyo. Shoutout kina Maging Mapanuri, Gay Somodio, Elizabeth Duncan ng USA, Norvia Cabanyero, Reka Jukoy ng Singapore, Marie Gonzalez, Purificacion Fernandez Dulay ng Riyadh, Saudi Arabia, Christian Chavez, Teresa Llorca at Aisel Gregorio. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na siya shoutout, abangan nyo na lang po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin
Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!